What's up mga kaboy best friend? Ngayon, ipepresent natin yung isang investment app na tinatawag na GoTrade. So I personally invested through this app. So kilalanin natin siya. Let's go! Nagsimula ako ng pag-i-invest sa GoTrade noong May 2021. Nalaman ko lang din siya sa isang YouTube vlogger. Tapos nagka-interest ako, kaya nag-try ako mag-invest. Ang initial investment ko ay $19 or 1,000 pesos. Opening an account sa GoTrade means gumagawa ka rin ng account sa GoTrade Securities. Tapos itong GoTrade Securities ay licensee ng Labuan Financial Services Authority sa Malaysia. Tapos ang isa pang partner ng GoTrade ay yung sa US, yung Alpaca Securities. So lahat ng licensing, lahat ng clearings, yung Alpaca Securities yung gumagawa nun sa US. So kitang-kita sa GoTrade platform yung globalization na meron ngayon, na itong Alpaca Securities nasa US, itong Labuan Financial Services Authority nasa Malaysia, tapos tayo nasa Pilipinas nag-i-invest. So itong tatlong bansa na to ay connected sa investing platform na to. Sobrang mas madali mag-invest ngayon as compared to dati, kasi yung mga broker hindi madaling mahagilap. But today, in the age of globalization and technological advancement, sa Play Store, meron ng napakaraming brokers na pwede nyong gamitin. Isa doon yung GoTrade. Para magka-GoTrade account ka, kailangan mong mag-download ng GoTrade app sa Play Store. Ito yung mga requirements na kailangan sa paggawa ng GoTrade account. Ang minimum investment sa GoTrade ay $1. So, ano yun? 50 pesos. Pero pag nag-cash in ka, ang minimum cash in ay dapat nasa 500 pesos. Pero kapag nandun na sa platform yung iyong 500 pesos, pwede ka na mag-invest ng 50 pesos ang minimum per company. Pagka-download, gagawin mo yung iba't ibang mga process. Kapag na-approve ka, bibigyan ka ng $2 na bonus. And then, along the way, pag nagawa mo yung mga steps na necessary, magkakaroon ka ng $4 additional. So, $6 in total yon. It's free. It's an enticing offer ng GoTrade para magkaroon ka ng initial investment sa platform nila. From March to November, nagbubukas ang US market ng 9:30 PM hanggang 4 AM. Tapos pagdating ng November to March, nagbubukas naman ng US market ng 10:30 PM hanggang 5 AM. Nangyayari to kasi meron sila nung tinatawag na daylight saving time. Pero kahit hindi pa bukas yung market, pwede ka nang bumili. Mailalagay lang siya sa pending buys. Pag bukas ng market, halimbawa bumili ka ngayong buwan, February, hintay mong mag 10:30 PM. Pag sapit nun, papasok yung iyong pending buy into an actual bought stocks. Yan, so ito yung homepage ng GoTrade. So makikita nyo yung fund value dyan, yung laman ng iyong account. Tapos sa wishlist, dyan nakalagay yung iyong mga company, prospect company na bilhan. Dito yung kahon sa taas, right side, yan, may rewards. Dyan pwede kayong kumuha ng link ninyo, tapos papasa nyo sa friends nyo para i-download yung link nyo. Yan, so I got one stock to unlock kasi may nag-download ng aking invite link. Click natin. And then, after that, siguro dapat i-screenshot muna natin as a proof. Yan. And then, dito sa apat na stocks or unlock cards, I will choose the second one. Yan. I got $10 from Hood. And then back tayo. Yan. Yung $10 na yan, hindi pa yan papasok. It's a pending reward. So, papasok yan kapag nag-cash in na yung nag-download ng aking invite link. Yan. Tapos ito yung mga positions ko. From my 5 companies that I invested in. Dito sa account mo, makikita mo yung cash, equity, pending buys, tsaka total return. So, makikita mo rin yung taas and baba ng market or ng company na pinili mo. Yan. Punta naman tayo sa UI tsaka UX ng GoTrade. Yung user interface ng GoTrade, in terms of
color, aesthetically pleasing siya. Maganda yung mint green shade, malamig sa mata. Tapos yung mga buttons na nasa baba, okay. May kita mo, madali siyang magamit. Isa sa pinaka nagustuhan ko ay yung magnifying glass na button kung saan pag pinindot mo yon, pwede mo i-type yung ticker na gusto mo. Yung ticker is yung parang abbreviation ng company. For example, Apple, ang ticker niya is AAPL. And then, pag lumabas siya, doon mo makikita yung mga iba't ibang features na nilagay ng GoTrade na may kinalaman dun sa company para mas madali mong ma-digest yung necessary information or basic information ng company. Pag nagbukas siya dito sa atin, makikita mo yung mga top performing companies in that day or within the day na makita mo yung up and down din, no? May mga categories din. Yun yung isa pang very clever at interesting way ay meron na siyang mga categories per company. For example, yung Fortune 100, mga companies na leaders in technology, para kapag naghanap ka ng company kung saan mo gusto mag-invest, kumbaga yung niche, nandun na, pipindutin mo na lang, tapos pipili ka na dun ng company na gusto mong pag-investan. Sa user experience naman, in terms of deposit o paglalagay ng pera sa GoTrade, there are 3 ways para mag-deposit sa GoTrade. Number 1 ay gamitin mo yung iyong Union Bank account. Kung may Union Bank ka, dun mo ipapasok yung pera and then i-connect mo sa GoTrade para ma-transfer yung money. The second one is by BPI kung may BPI ka. And then yung pangatlo is GCash. Sa Union Bank, ang deposit fee ay umaabot ng 10 pesos. Sa BPI umaabot ng 12 pesos at sa GCash 3% ng iyong total na ipapasok ng pera. Yes, so yun yung 3 ways kung paano makapag-deposit sa GoTrade. In terms of withdraw, hindi pa ako nag-withdraw sa GoTrade kasi I plan to invest or magtagal dito ng 5 to 10 years. So pinanghawakan ko kasi yung isang magandang quote sa investing na ang sinasabi, your time in the market beats timing the market. Anong ibig sabihin nun? Yung tagal ng nilagi mo sa market ay mas natatalo niya yung timing, yung pagta-timing kung kailan dapat pumasok, kailan dapat umalis. Depende kung ano yung investing style mo or kung anong klase kang investor. Kung ikaw ay trader, yung investment na sobrang tagal din para sa'yo. Kung ikaw ay investor, yung 5 to 10 years ay okay lang sa'yo. So, again, iba't ibang preference, iba't ibang risk appetite yung dapat i-consider sa pag-i-invest. Tapos, ang maganda dito sa GoTrade, commission free siya. Wala kang babayarang broker. Yung broker is yung GoTrade mismo, libre yung kanyang commission. Pero kapag nag-withdraw ka, merong $2 na withdrawal fee. So, sobrang mura na yun. Dati nasa $12 yun eh. Pero ngayon, nasa $2 na lang. So, ang laki ng binaba niya. Yan. So, nandito na tayo ngayon sa final thoughts regarding GoTrade. In terms of accessibility, okay siya sa akin. Kahit saan na-access ko yung GoTrade kasi it's a mobile broker. Kaya, very handy. Very accessible anytime, anywhere. Yung experience ko sa kanya ng 9 months ay masasabi kong isa sa mga highly explorable months ko pagdating sa pag-invest. Sulit ba na mag-invest sa GoTrade? Personally, sulit based on my experience. Kahit na honestly, talo ako as of now kasi nung pagpasok ng 2022, sobrang down ng market. Bumagsak yung napakaraming companies na nasa US. 5 doon yung pinag-i-investan ko. Bagsak sila ngayon. Buti na lang ETF. Karamihan sa pinag-investan ko na company ay nasa ETF. Ito yung mga companies na merong pool of companies na pinag-i-investan. Ibig sabihin, kapag bumaba yung isa, pwedeng tumaas yung iba. So, hindi ako masyadong nag-i-invest sa individual companies kasi masyadong risky dahil bearish pa yung market, no? Masasabi ko na worth it at magandang investment ito para sa iyong mga hard-earned money, para yung pera mo ay kumikita at hindi lang basta nakatenga sa bangko o kung saan man. Again, i-invest mo lang yung kaya mong mawala or handa mong mawala.
So, ito yung pera na gusto mong magtrabaho para sa'yo. Ginawa ko tong video para yung mga kakilala ko ay makilala rin yung GoTrade bilang isang mobile brokerage na merong ganitong klase ng system or app na magagamit nyo para palaguin yung mga hard-earned money nyo. Again, invest your hard-earned money well. This has been your boy best friend, Frank. Bye-bye.